Mga kwento ni Felmo. Mga kagiliw, naalala niyo ba yung kwento ni Eric? Patungkol sa kung bakit pinatay ng aswang ang kanyang ama. Yun din yung pamagat ng mga kagiliw. Bakit pinatay si tatay ng aswang? Ilalagay ko sa comment section ang link ng kwento na yon. Sa mga nakapakinig na o makikinig pa lamang. Ito na. Ito na ang kwento sa mga nabanggit na mga tao sa istorya ni Eric noon. Ang tatlong magpipinsang mga batanong, mga antingero. Ayon kay Eric, sa panahong ito ay kalat ang balitang maraming gumagalang aswang sa naturang lugar. Ang mga residente noon ay binalot ng takot dahil biglaan na lamang umano yon na para bang epidemyang mabilis na kumalat. May kilala noong albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Mang Nardo. Ito ay sumubok na tugisin ng nananalasang aswang. Base lang ito sa nakalap na detalye ni Eric noon. Nung tumagal umano, sumama na mga anak na kapwa may karunungan din. Dahil din ito sa impluensya ng padre de pamilya. Ang nangyari, namatay umano ang dalawang anak ng matanda, maging si Mang Nardo, at ang natira noon ay ang babae na lang na biyasa sa tinatawag na bakas. Yung babaeng ito, huginang, na itago na lamang natin sa pangalang Mamang Itis. Grabe ang paghihinagpis nito. Ang mga kapatid na lalaki, may mga sariling pamilya. Katunayan, may anak din ang mga ito na katulad niya, may anak ni rin. Pero iniwan nga lang ng asawa. Pero kahit na wala na't wala ng kaakibat sa layunin ni Mang Nardo, ipinagpatuloy ito ni Mamang Itis. Hanggang sa marka lamang siya nakatuon at nilalagyan ito ng patibong. Ayon sa kwento, ang patibong umano na ginagamit ng ginang ay ang tinatawag na pambasag. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang mga marka ng aswang. Oo, totoo ito. At nasa magkakaibang aspeto ang kaukulang paliwanag. Pero ang kabuuang konsepto, ginagamit ng mga aswang ang bakas o marka para sa kanilang teritoryo at biktima. Sa teritoryo, pakinggan niyo ang kwento ni Roberto. Malalaman niyo doon. Nasa channel lamang din ni Sir Seth. Habang sa biktima naman, ito yung minamarka ng aswang ang biktima para masubaybayan ang kinikilos. Katulad na rin ang pagmarka sa kanilang teritoryo. Para malaman nila ang mga mapangahas na tao o ibang aswang kung may papasok sa lugar. Ngayon, itong si Mamang Itis, bantugan. Alam na alam niya ang marka. Maging ang marka na nakalagay sa tao, kaya't napakadali lamang sa kanya matunto ng isang aswang. Binabasag niya ang kakayanan nito para hindi magamit ang abilidad at madali na lang patay nun. Pero hindi naging sapat yon. Dahil umano habang tumatagal, natututo din ang mga aswang. Kumaga, kinagamitan na siya noon ng marka sa tuwing hahanapin niya mga ito para linlangin. Umabot sa punto na ang mga anak ng namatay at maging anak ni Mamang Itis gustong tumulong. Lalo na sa panahong yon na imbis na siya na ang tumutugis ng aswang, siya na yung tinutugis. Walang piling sandali. Mapaaraw man o gabi ay may nagmamasid na hindi kilalang tao sa kanilang lugar. Nasa liblibang nayon na yon. Magkakalayo ang mga bahay dito. Pero kilala si Mamang Itis. Siya na rin kasi ang tumatayong albularyo sa lugar matapos mamatay ang kanyang ama. Ang mga bahay ng mga kapatid niya magkakalayo. Pero hindi naman ito naging dahilan para mawalan sila ng ugnayan. Dahil ang totoo, napakalapit nila sa isa't isa.
Pero wala na nga at patay na ang mga ito. Ang mga anak na mga kapatid ni Mamang Itis ay sina Benjamin, 18, Saulo, 20, at ang kanyang anak na si Tarok na 18 taong gulang. Nagkaisa ang mga yon. Ito na ang mga magpipinsan na papasok sa pagiging biyasa. Napakapulido ng mga litanya na waribay. Walang pinagkaiba sa kanilang lolo Nardo. Iisa lamang ang hangarin ng mga ito. Ang supili ng mga aswang. Wala namang ibang makakagawa nito. Bagamat lingid sa kaalaman ng mga residente ang kanilang mga hakbang, nanatili silang tagabantay. Si Mamang Itis, hindi siya pumayag nung una pero dahil sa pangungumbinsi ni Tarok, napapayag niya rin ito. May mga bitbit na sapat na tapang ang magpipinsan at dahil nga may karunungan ng kapwa mga magulang, mabilis natuto mga ito. Lalo na si Benjamin at Saulo na ito ang sumalo sa mga gamit ng mga yumaong ama. Malalaman natin kung ano mga gamit na yun sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Iisa-isayin lang po natin mga kagiliw. Ayon kasi sa tagabahagi, nalaman niya ang lahat batay na rin ito sa nakita niya sa magpipinsan ng minsang makasama niya ito. Unang salang pa lamang umano mula sa pagpayag ni Mamang Itis. Isang aswang kaagad ang napatay. Itong magpipinsan, nagmamasid din pala sa lugar noon pa. Nangangati ang mga kamay at gusto na talagang pumatay noon. Nang mabigyan ng pagkakataon ay inalam kaagad ng mga ito ang kinikilos ng kahina-hinalang residente. Binagat nila sa isang lugar. Pinatay ng walang kahirap-hirap. Kung iisipin parang kriminal. Madalas umaga nila tinira ang isang aswang na walang kamalay-malay ito habang naglalakad. Pero nang mapatay, doon nagpapakita ang tunay nitong anyo. Magmula noon, itinuro na ni Mamang Itis ang pagkilatis sa mga bakas. Napakadali lang natuto na animoy mahirap pa umano ang kumain ng mani. Doon na nagsimulang gumala ang tatlo. Lulan na mga ito ang kani-kanilang medalyon. Isa lamang ang selyo, ang satur, pero may magkakaibang karga. Bukod pa dyan ay may mga tangang mutya din na kung saan nakabaon sa kani-kanilang katawan. Batong umo yon at mantakin yung ibinaon ito sa katawan. Hindi lang nabanggit kung anong laki pero sa tingin ng tagabahagi, ito yung bato umong maliliit na kilala sa pangalang Abisol. Parang holin lamang ang laki nito. Para umanong mga rebelding na alarma ang mga aswang na mga panahon na yon. Nagsilipa na ang mga ito sa malalayong lugar. Pero may iba pa ding malalakas ang loob. Nakapagtatakang madali lang natugis ng magpipinsa ng mga aswang na yon. Samantalang yung mga biyasang nauna sa kanila, hirap na hirap. Ang diskarte kasi nila, walang pinipiling oras. Hindi inaantay na magkakaroon o maganyong aswang ang isang tao. Tinutumba kaagad nila mga ito sa oras na merong ebidensya. Ultimong mga batang aswang noon na gumagala-gala. Nililigpit nila. Gawa ng abusado umano ang mga ito. Kahit anong sita, matitigas ang ulo. Sabagay, likas na sa mga ito ang kulturang nakuha sa angkan. Ang manalasa. Ganon kaharas at kabagsik ang magpipinsang batanoong antingero. Pero sa kabila ng pagiging kilala nila, may mga napagdaanan din ng mga ito na halos ikamatay nila noon. Ito yung sumabag na sila sa mas malalim na misyon. Alam nyo kasi, ito umanong mga aswang ay may kinikilala umanong supremo. Pinuno. Ayon sa kwento, sa kulto ang pinagmulan ng mga aswang sa naturang lugar. Madiing pananampalataya sa dilim hanggang sa napagkalooban ng lakas na galing din sa dilim nun. May iba't ibang uri yung aswang, pero may namumukod tangi o manunoon na matatawag na isang pangkat. At ayun nga,
Ang namumuno doon ay ang tinatawag na Supremo. Isipin nyo, grupo-grupo sila. Ang kultong ito ay mula pa daw sa sinaunang panahon. Naroroon pa rin sa kasalukuyan at nabuo ang iba't ibang klase ng nilalang. Ang naiiba lamang sa kanila ay itong mga tinatawag na gabunan. Gawa ng ang mga gabunan, alagang literal na mga hukluban. Hindi daw talaga lumad na taga-bansa natin ito. Baon umano ng mga banyaga dati na minsang dumako sa bansa natin. Pinapalalahanan ni Mamang Itis ang tatlo na wag na umanong hamakin pa dahil hindi na ito sakop ng kanilang lugar. Pero hindi nakinig ang mga yon. Lalo na si Saulo na tumatayong bibig ng grupo. Ito ang nakakatanda at ito rin ang may abilidad na wala sa dalawa. Kumbaga, si Saulo ang pinuno ng tatlong yon. Mang, oo, tingin ko hindi na natin dapat pakialaman pa. Pero darating yung panahon na aabot at aabot yan dito sa atin. Kaya dapat maagapan ito bago pa dumating yung panahong yon. Ay naman kay Mamang Itis, marami umano sila. Hindi kumikilos mag-isa. Nasanay kayo sa pa-isa-isa. Paano ang isang pulutong? Hindi nyo ba naisip na baka higit pa sa 10 ang mga yon? Ayoko. Makinig kayo sa akin ha. Delikado. Tugon ni Mamang Itis kay Saulo nun. Sumabat si Tarok. Sabi pa nito, tama naman daw si Saulo. Hindi ibig sabihin na hahamakin nila ang lugar. Magpapakumpiyansa na sila. Katulad ng dati ay iisa-isahin pa rin nila yon. Nay, huwag po kayo mag-alala. Kilala niyo naman kami. Hindi kami kumikilos na hindi namin alam yung sitwasyon. Nakita mo naman siguro yung 2 aswang sa kabilang nayon, di ba? Sa pagkakaalam ko pa, yung isa dito sangkot sa pagkamatay nila Tiyo eh. Mga tatay nila Benjamin at Saulo. Pinatay lang namin ito nang walang nakakaalam. Simpleng bagay na lamang yung mga ganito, Nay. Wika ni Tarok sa inang na si Mamang Itis nun. Hindi ka agad kumibo si Mamang Itis. Hindi naman siya pinagmamayabang pero talagang kampanting-kampante ang tatlo. Bagay na masasabing walang sabit, walang mintis ang bawat takbang na isinasagawa. Nakabuo na ng pagpapasya si Mamang Itis. Ayaw niyang umabot sa punto na baka isiping walang patnubay galing sa kanya. Sa madaling salita, hindi ito pumayag. Makalipas lang umano ang 4 na araw. Ang magpipinsan noon ay nagsimula ng magplano sa kung anong gagawin nila. Talagang itutuloy nila ang pagsuong sa lugar ng mga aswang. Sa gitnang panay ito, sa kabukiran ng Iloilo. Napakaliblib doon pero may mga residenteng nakatira. May iba din ditong nagpapanggap lang pero mga aswang din umano. Kasalukuyan sila noong nasa likod ng bahay nila Saulo. Si Tarok ay naghahasa ng itak, habang itong si Benjamin naman ay nasa duyan. Huwag tayong dadaan doon. Liblib eh. Dapat baybay na lang natin yung daanan ng mga tao. Ikaw ba, Benjamin? Parang inaantok ka pa dyan. Anong opinion mo? Wika ni Tarok. Kayo yung bahala. Wala naman akong pakisa kung saan tayo dadaan eh. Tugon ni Benjamin. Langya kayong dalawa. Hindi talaga nag-iisip. Hindi tayo dadaan sa lugar ng mga tao. Sa gubat pa rin, gaya ng dati. Pag-aaralan natin ang kinikilos nila. Sobrang kumpiyansa nyo naman. Ikaw, Benjamin, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo ha. Dire-diretso ka lang. Malay mo, tao lang pala yun. Sabat naman ni Saulo. Ito kasing si Benjamin. Yun yung sobrang dahas. Nadadamay ang dalawa. Malaking tao itong si Benjamin. Para bang malakas uminom ng tuba. Malaki din yung tiyan. Ito namang si Tarok ay patpatin pero solido ang katawan. Sakto lang sa tindig at mahaba ang buhok nun. Habang si Saulo naman, disente ito tingnan pero nakakatakot kung magalit. Hindi kasi umaatras tong batang to. Tahimik na tao yun pero kapag nagalit,
para umanong leon. Marami na itong naupakan, lalo na umano ang mga pasaway noon na kapag nalalasing at ang ingay tuwing gabi. Pinupuntahan ng lugar at walang ano-anong sinasapak ni sa ulo. Sinasabihan nitong kapag inulit pa, papatay niya na sa susunod. Kung iinom, matutulog. Hindi yung iinom tapos magigising ng natutulog. Wala namang umaalma noon dahil nga matinong tao itong si Saulo. Tsaka sino namang aalma ay malaking tao din yon. Makisig ang pangangatawan. Bakas dito na sanay sa mabigatang trabaho sa bukid. Basta, ito lang si Saulo ang kinatatakutan din ng dalawang sina Tarok at Benjamin. Napapatino sila ng taong yon. Buong araw nilang pinag-usapan ang plano. Hanggang sa kinabukasan, nagsimula na silang kumilos. Dinaanan pa nila si Mamang Itis. Galit man pero wala na itong nagawa. Maliban na lamang ang dasal na ipinabaon para dagdag proteksyon. Malayo ang gitnang panay. Pero isipin nyo, nilakad nila yon. Kompleto Ricados naman kaya kapag naaabutan ng gabi, hindi sila nag-aalala. Maging ang pagkain walang problema. Dahil kung gaano sila kabangis sa mga aswang noon, ganun din sila kabangis mga aso. Kung titingnan ay parang mga tipikal na residente, napakakaswal. Kung makitungo ng makakasalubong, ngiti na may kasamang bati ang bubungad. Inosente tingnan kumbaga. 2 araw at 2 gabi ang kailangang lakarin. Kasama na din doon na magpahinga. Nakakadaan sila ng mga bahay. May mga katutubo ding nakatira. Ang pupula pa ng mga labi na halatang naganganganon o yung tinatawag nating tilad. Bunga, tabako, buyo at apog ang sangkap nito. Ang iba hindi nakokontento. Dinadagdagan pa ng sili. May nakakasalubong pa umano sila noong mga mangangaso. May mga kasamang aso at bitbitang sandamakmak na bayawak. Pangangayam ito at ito din ang ginagawa ng 3. Pero hindi aso ang humahabol sa bayawak kundi sila lamang din 3 noon na magkaungas-ungas pa dahil pahirapan ng daan. Kasabay ng pagdating nila sa bawat lugar, ay siya namang pasimpleng tanong kung may mga gumagala bang aswang. Hindi naman daw pwedeng diretso kagad sila sa puno at ugat. Dadaanan talaga nila ang pangilan-nilang bunga na nagkalat sa paligid. May isang nakapagsabi noon na may aswang daw at talagang napakabangis. Ilan na sa kanilang hayupan ang nabiktima. Sa mga panahong yun ay napakalayo sa sibilisasyon na makikita sa lugar. Yung mga bahay dito, panaka-naka at nakakaawa umano mga residente. Lokal na kung iisipin ay mas kapos pa sa katutubong nadadaanan nila. Sa isang layo nito malapit sa gitnang panay. Ayon sa impormasyon, sa bandang tapas daw ito. Liblib na bahagi. Bali may bayan naman doon sa tapas. Nasa distansya nga lang ang lugar na kinaroroonan nila noon. Yung nakausap nila roon ay isang matanda. Ang pangalan nito ay Udo. Balbasin, may pagkakuba. Nakasalukuyan noong nag-uuma sa maliit na lupain. Nakisuyo ang 3 na pwede ba umanong makisilong kahit isang gabi lang. Hapon na kasi at palubog ang araw. Itong si Tandang Udo, pumayag naman. Mabait. Katunayan, matapos sumang-ayon ay kumuha ito ng mga kamoting kahoy. Dinala pa uwi nun. Hindi nakaila sa kanilang 3 noon na ito ang kakainin nila sa hapunan. Maliit lamang yung bahay. May kasama doon ang matanda na isang babaeng sing-edad lamang nila. Medyo morena, gawa ng kabibilad sa araw pero hindi hamak na kapag nakapanood na magandang damit. Lilitaw ang kagandahan. Ang pangalan naman ito ay itago na lamang nating Emmy. Inutusan ito na matanda na mag-igib ng tubig at pumuslit na rin sa kabilang lupain para kunin doon ang isa sa mga alagang manok. Mga labuyo lamang din itong nakuha sa gubat. Mababa lamang ang bahay. May maliit na hawanan sa may labas. Beranda. At tingin ng 3 noon ay dito kumakain ng 2 tao. Maglolo ito.
base na rin sa narinig nilang pagtugon ng babae. "Mga dong, dyan muna kayo ah. Magsisiga lamang ako. Pasensya na't maliit lang ang bahay." "Wala yun, tatang. O ba't ka ba hawak ng hawak sa kamay ko, Tarok? Anong problema?" "Huy, ikaw naman, Jamin. Huwag kang silip ng silip para kang ignorante. Ibaba niyo yung mga dala niyo. Maupo lang kayong dalawa." Tugon ni Saulo. Ito kasing si Tarok ay para bang baliw. Kinukulit si Saulo. Nagpapanggap na binabae. Basta lang daw noon mabasag lang ang seryosong mukha nitong si Saulo. Lagi na lang kasing nakasimangot yon. Habang si Benjamin naman, para ito magnanakaw. Sumilip sa loob tapos may kung anong kinakalikot. Basta, kapag magkasama ang tatlo, naroroon ang lahat. Pagiging mabangis, seryoso, tampuhan at kalokohan. Lalo na itong si Tarok na lagi na lang nakabungis-ngis. Ayon sa sender, habang kinakausap niya ang mga batanong antingero, parang normal lamang talaga umano ang mga ito. Natutuwa pa nga siya noon gawa ng itong si Benjamin, pikunin, pero hindi daw nanakit. Salip ay namumula lamang umano ang mukha nito. Noong dumating umano ang dilag na si Eme, nagkasundutan pa si Benjamin at Tarok. Chicks daw. Napamura naman noon si Saulo. Kasi ang lalakas pa ng boses ng mga yon. Hindi daw ba nahihiya ang dalawa? Mabuti na lamang umano. Mabait itong si Eme. Pangiti-ngiti lamang. Habang sa mga sandaling yun naman ay nagsisimula ng umusok ang lugar. Kasama nito ang kakaibang baho na galing umano sa nasusunog na dahon ng kahel. Nasa likod ng bahay. Akala nila noon ay para magluto. Pero sabi ng matanda, ginagawa daw lahat ng ito ng mga nakatira sa lugar. Para na rin itaboy ang mga masamang elemento. Lalo na mga aswang. Aminado ang mga bantugan na ang kahel, isa sa mga pangontra. Basta ang linyada ng mga tanim na ito, kagaya na lang ng kalamansi, pangontra talaga sa aswang. Doon nila napagtanto na totoo ngang may gumagala sa lugar. Lalo na nang maghapunan na sila. Ang sabi ni Tatang Udo, 2 umano ang aswang sa lugar na yon. Dagdag pa nito, napatunayan nila yon dahil may magkakasabay na insidente sa magkakaibang bahay. Mga hayop ang tirada na mas nagpapahirap sa kanila doon. Kalabaw pa umano at isang kambing ang namatay. May nakakita pero hindi nangas na lumapit dahil sobrang agresibo ang mga nilalang na yon. Nga pala, taga saan ba kayo mga dudong? Taga Kalibo kami, Tang. Ang totoong pakay talaga namin pwede po ba namin kayong pagkatiwalaan? Pinagkatiwalaan ko nga kayo eh. Ako pa tong tinanong nyo. Ano ba yan, Dong? Sa ulo, ano bang sadya nyo? Doon ay sinabi ni Saulo ang lahat. Tumutugis sila ng aswang. Napatigil pa nga umano ang kain ng matanda nun, maging yung dalagita. Dagdag pa ni Saulo, mula sa kanilang nayon, sila ang tumutugis sa mga aswang doon at sinusubukan nilang pigilan ng iba kahit nakatira pa ito sa malayo. Ganun ba? Abay, may abilidad man kamo. Hindi biro yung mga aswang mga dudong ha. May albularyo nga dito pero lumikas eh. Imbis na siya yung tumugis, siya yung tinugis. Taga dyan lang sa kabilang lupain. Nasira na nga ang bahay niya dahil wala nang nangangalaga eh. Saad na matanda nun. Ngumisi si Tarok. Kagad itong sumabat na kung sino umanong aswang ang nasa lugar. Papatay nila at ipapakita ang ulo nito para patunay. Siniko naman siya ni Saulo. Ang sabi ay huwag masyadong mayabang. Baka umano pumalpak sila. Ito din yung pakay namin, Tatang, kaya nakisilong muna. Ang magkaroon ng tambayan habang inaalam namin yung sitwasyon sa lugar. Mabuti pinaunlakan nyo kami. Mamaya,
baka simulan na namin yung pagtugis. Wika ni Saulo noon. Nakanganga lamang umano ang matanda noon. Si Emmy, uminom ng tubig tapos nakatitig sa kanila. Ilang saglit pa, nagsalita na si Benjamin na wala daw dapat ikamangha at ikatakot. Unang-una ay wala silang ibang pakay kung hindi ang katahimikan ng isang lugar. Pangalawa, hindi sila masasamang tao. Tang, tingin niyo may kahinahinala bang tao dito? Kung meron man, alam niyo po ba kung saan nakatira? Tanong ni Tarok. Ayon naman sa tatang, wala naman umano. Lahat ng mga nakatira ay matagal na niyang nakikita. Basta, noong isang taon nagsimula umano ang pananalasa ng mga aswang sa kanila. Bigla na lang kasing nagreklamang isang residente. At yun ay may patunay nga. Hanggang sa sunod-sunod na ang pagkawala ng mga hayop, ang iba ay natatagpuan. Pero kalunos-lunos na umano ang kanilang mga itsura. Pero may pagkakataon umano na nang bagat ang mga aswang. Mabuti na lang, naroroon ang albularyo. Kaso nga lang dahil nga tumulong, yun naman ang pinuntirya nun. Mahaba ang naging pag-uusap nila. Hanggang sa sumabat itong si Emmy. Ang sabi nito, may nakita umano siyang hindi kilalang tao. Pero doon ito sa bandang ilog. Iba kung makatitig at parang doon din nananahan sa loob ng gubat. Wala namang nangangahas na magtungo doon dahil nga napakasukal at may kababalagan daw dito. Tinuro pa ni Emmy kung saang direksyon yon. Nagkatitigan naman ng tatlo na para bang nagkasundo ka agad kahit hindi pa sila nag-uusap. Matapos ng usapan, umalis sa mga ito. Nagsabi na lamang sa maglolo na bantayan na lamang umano ang mga gamit nila. Nagreklamo si Benjamin. Para daw kasing hahamakin kaagad nilang aswang. Samantalang napag-usapan at nakagawian namang oobserbahan muna yon. Ang laki ng katawan mo, Benjamin, pero ay ang liit naman ng kokote mo. Siyempre hindi no. Ganun pa rin tayo. Dating gawi ba? Napapangunahan yung utak mo eh. Makikiramdam lang tayo dun. Minsan kasi makinig ka din ha. Tingin ko parang dun yung atensyon mo kay Emmy. Di ba sa ulo? Banat ni Tarok. Kung suntukin ko kaya yung mga mata mo? Sabi ni Benjamin nun. Tama na. Parehas naman kayong dalawa eh. Teka, ano ka ba? Huwag ka namang hawak ng hawak sa... Kapag ako napikon sa'yo, Tarok ha? Sa paggamutan yung bagsak mo. Ganito ang laging maririnig sa kanilang tatlo. Pero wala naman umanong pag-aaway. Nang mapadako sila sa ilog, humiwalay na si Tarok noon. Ito ang taga-alam ng bakas. Biyasa din si Tarok sa mga amoy. Parang aso na kayang kilatisin ang baho sa kung ano-ano mga bagay. Natutunan niya rin kasi ang abilidad na ito sa nanay niyang si Mamang Itis noon. Though, sila namang lahat ang may kakayanan ng ganito pero ito daw talagang likas na abilidad ni Tarok. Ang dalawa naman, walang kibuan. Inaantay nilang bumalik si Tarok. Nararamdaman nila ang presensya ng aswang sa lugar na yon. Yung tipong kahit wala pang bakas, alam na nila. Nang makabalik na si Tarok, ang sabi nito sa taas daw banda, doon daw niya nakikitang karamihan sa mga bakas na yon. Binaybay nilang ilog. Sa mga taga-tapas, tanyag ang ilog nito. Lilinawin ko lang na nasa liblib banda at hindi sa mismong sentro. Pahinto-hinto sila nun. Si Tarok din ang naguhudyat, tapos inaalam ang direksyon. Hanggang sa makakita umano sila noon ng isang maliit na kubo. May siga dito na agad nilang napansin, pero nasa kabilang banda ito ng ilog. Posibleng dyan. Ano yung naisip nyo? Tirahin na natin. Wika ni Tarok. Ay naman kay Saulo, huwag magpakabahala. Baka matulad umano dati na napagkamalan nilang aswang ang nakatira sa lugar pero ang nangyari, kaya napakaraming bakas gawa ng ang nakatira,
pinagpaplanuhan palang aswangin. Tipikal na ito sa mga aswang. Pinag-aaralan ng bawat hakbang. Tumambay umano sila. Nakatitig lamang sa kabilang dako ng ilog. Si Benjamin noon ay umiinit ng ulo. Maging si Tarok. Kapwa sila pareha nang nilalaman ng isip noon. Ilang saglit lang, nagsalita si Tarok. Magmadali daw sila dahil para makapagpahinga na maaga. Hanggang sa napapayag na lang si Saulo. Tumawid sila ng ilog. Ang hindi nila alam noon, nakabuntot pala itong si Emmy. Nang nasa kabila na sila, tinawag sila nito at sinabihang may nangyari umanong pananalasa doon sa kabilang nayon. Nagkagulo umano ang mga tao. Dagdag pa nito, ang bahay umanong nakikita nila ngayon, bahay ng kapatid ni Emmy. Napamura ng isang katutak itong si Saulo. Kamuntikan pang madagukan ng dalawa. Salamat na lamang umano at may anghel pang gumabay. Si Emmy yun. Dahil kung hindi pa, papatay nila Benjamin ang nakatira. Sabi ko nga gumagaling aswang dito at siguro natural na yung maraming bakas. Ay, yawa mo gid. Kanliti ba? Tara na't baka pag-untugin ko kayong dalawa Saad ni Saul. Hindi na nakapagsalita si Benjamin lalo na si Tarok noon. Nakikita daw nila kay Saulo na parang papatay na ito ng tao. Isipin nyo, kamuntikan pa umano sila makadiskrasya ng inosenteng tao noon. Bagamat mga biyasa sila, pero mahirap talagang alamin ang lugar kung saan kumikilos ang aswang. Maliban na lang kung makakita sila ng pruweba. Kagaya na lamang ng personal nilang mamamata ng aswang sa anyo nito. Tapos kinabukasan ay babalikan nila. Unang gagawin ni kakausapin pero pag nang laban, papatayin talaga nila nun. Sino ba namang hindi manglalaban gawa ng iba kung bumunga ditong si Benjamin? Diretsahan. Aminado silang may ilan na rin silang kamuntikang mapatay na inosente pero sa kabutihang palad, para umanong may gumagabay. Pero papaano na lang kapag napasabak na edi huli yung pagsisisi, di ba? Kaya nga noon ay minabuti talaga nilang alamin muna. Mahirap naman kasi kapag gabi dahil kinakailangan nilang makipaghabulan. Ang problema pa dyan, maliksi ang mga nilalang. Umuunlad din ito kagaya ng mga tao. Marunong ng kontray ng pangontra na itinalaga para sa kanila. Kumbaga, may sarili silang kaalaman at tangan. Totoo ito. Karamihan sa mga aswang ay may mga tangan talaga. Kagaya ng tao, nagdidepensa din sila sa kanilang sarili. Kagad nilang nilisan ang lugar. Nakabuntot sila noon kay Emmy. Nagmamadali ito. Tumatakbo. At kita dito ang pagkataranta. Medyo may kalayuan ang kabilang nayon. Mas malayo pa sa sentro. Naninag naman nila ang daan kahit papano dahil may buwan nun. Nang makarating sa lugar, naabutan nilang nagsisigawan ng ilang tao. May dala pa nga umanong sulo at lula ng mahahabang itak. Ito yung sinaunang itak na parang espada. Walang ano-anong pinuntahan kaagad ng tatlo sa kung saan nakatuon ang simpatsya ng mga tao noon. Sa gubat banda, narinig pa nilang kamuntikan pa umanong madali ang bata. Yung buntis daw na nakatira din doon. Inaswang umano. Magkakapitbahay ang mga tao na may sabay na pangyari. Indikasyon na hindi nga iisang aswang sa lugar na yon. Sumusunod pa rin si Emmy. Sinisita pa ito niya sa ulo kaso, hayaan mo na. Ikaw naman masyado ka namang mabuti. Sabat ni Benjamin. Napapailing na lamang noon siya sa ulo. Hindi na lang siya nagsalita ba. Humiwalay naman si Tarok noon. Inikutan ng kakahuyan. May mga tao ding sumunod pero nang makarating umano sila sa liblib, huminto ang mga ito. Malakas lang pala ang pagsisigaw at paghahamon pero nang makarating sa gubat ay takot na mga yon.
hanggang sa nakita na ni Saulo ang aswang. Ayon pa dito, napakaliksi umano nun. Nagpapalipat-lipat ng puno, parang unggoy. Tapos yung isa, kumakagaskas sa damo. Galintigid! Habulan na naman to! Wika ni Saulo noon. Nagmungkahi ito maghiwalay daw sila pero si Emmy noon ay doon kay Saulo bumuntot. Tagilid ang naging sitwasyon ni Saulo. Ayon pa sa kanya ay nagdadalawang isip tuloy siya noon. Baka mapano itong dilag pero ayaw namang makinig. Sunod ng sunod lamang ito. Para bang may galit din sa nilalang na yon. May bitbit pa nga umano itong itak. Nakasimangot ang muka. Hanggang sa may pagsigaw umanong umalingaw-ngaw sa unahan. Galing ito kay Tarok. Dali-dali namang pinuntahan ni Saulo ang direksyon yon. Hanggang sa bumungad na sa kanya si Saulo. Nakatingala ito sa isang bugtong at malaking puno sa gitna ng espasyo ng lugar. Ang sabi nito, nasa itaas umano ang nilalang na yon. Mabuti naman at walang matatawiran yung animal na yan. Nakakapagod pa naman makipaghabulan. Tarok, kumuha ka ng maraming tangkay, dali. Mungkahin ni Saulo noon. Walang sabi-sabing kumilos din naman kaagad ito. Tumulong na rin si Emmy. Pero nakasabay naman noon ang pagtatanong kung anong gagawin sa mga tangkay. Papausukan yung yawang nasa itaas ng puno na yan. Tugon ni Tarok. Hanggang sa makaipon na ng maraming tangkay at sinimulan na itong sindihan. Hindi pa dumadating si Benjamin pero nakakasigurado si Saulo noon na nasa isang aswang ito. Bagamat malaki at medyo mataba pero mataas umano ang hangin ni Benjamin. Kumbaga, kaya nito makipaghabulan kahit pa malayo ang mararating. Ni minsan umano, hindi umuuwing bigo yun. Sumambulat doon ang makapal na usok. Hindi lang usok yun, gawa ng may inilagay si Saulo sa apoy. Wala na ito. Ayaw na ayaw ng mga aswang yon. Maging ng mga laman lupa. Ilang saglit lang ay nagsimula ng umiyak umano ang aswang sa may itaas. Hindi man nila makita mula sa baba pero naroroon ito nakakubli. Kung ako sa'yo, magpapatiwakal lang ako. Tatalon ako dito at nakauna yung ulo. Wala din namang saysay kapag nasa baba ka eh. Papatayin ka pa rin namin. Sambit ni Saulo noon. Sumagot naman ang aswang na hindi daw siya nananalasa. Wala daw siyang kinalaman sa mga nangyayari sa lugar. Tinanong ko ba kung may kinalaman kang lintika? Bakit alam mo ba na may nananalasa? Natural, kasama ka doon. Sagot naman ni Saulo. Hanggang sa nagmumura daw itong si Emmy. Wala umanong ibang pumatay sa kanyang nanay kung hindi aswang. Nagulat si Saulo. Maging si Tarok na kasalukuyang binabato ang itaas nun. Napatingin sila sa dalaga. May iba pa palang pangyayari bukod sa narinig nila nun. Ano ka mo? Tanong ni Saulo. Noong 1 taon lamang umano nangyari ito. Nawala umano ang kalabaw nila Emmy. Hinanap ng nanay. Hindi na umano nakabalik ang kanilang ina pagkatapos nun. Habang nangyayari umano yon ay may sumusunod ditong tao. Nakita ni Emmy yon. At ilang araw lang, natagpuan na ang kanyang ina pero wala ng buhay. Parang binalahura umano ng mabangis na hayop ang katawan ng kanyang ina. Kaya pala ganun na lang kung magalit itong si Emmy. May pinanghuhugutan. Humingi ng tawad si Saulo. Ilang saglit lang ay tumalon nga ang aswang na waribay nagpatiwakal. Unang ulo. Pero ang problema, hindi ito namatay. Alam niyo ba kung anong nangyari? Si Emmy ang pumatay doon. Inabot ni Tarok ang kanyang itak at sinabing yun daw ang gamitin para tumalab. Ayun, pinagtatagaan nito ang aswang hanggang sa bawian umano ng buhay. Ilang minutong nakalipas, dumating si Benjamin.
Bitbit nito ang ulo ng isa pang aswang at inihagis kay Tarok. Napamura umano si Tarok nun. Kamuntikan pang magkasuntukan. Hindi na daw biro ang ganon. Sabi mo, dalhin yung ulo. Ayan, dinala ko. Sapat ng patunay itong si Emmy. Sige, sunugin natin. Sabat ni sa ulo kay Benjamin. Sinunog nga nilang labinon. Yun nga lang yung isa. Iniwan na lang ni Benjamin yung katawan. Hindi na nila pinakialaman yon gawa ng naroroon naman si Emmy na magpapatunay na may pinugutan ng ulo at aswang yon. Matapos nun ay bumalik sila. Dinaanan pa nila ang mga tao na nasa nayon. Si Emmy na ang nagpaliwanag na napatay na ang mga nilalang. Patunay na dito ang mga tilagsik ng dugo sa katawan ng dalaga. Walang ni isa noon ang nakakibo. Nakatitig lamang lahat sa magpipinsan. Rinig pa nila noon ang bulungan kung sino sila pero dinaanan lamang nila mga yon. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Tatang, natuwa naman itong matanda sa dala nilang balita. Kung ganoon umano, may hustisya na sakaling aswang nga ang pumatay sa anak niyang nanay naman ni Emmy. Kinabukasan, nagpaalam silang umalis. Napatay na ang aswang sa lugar at sakaling meron pang ibang bukod doon, magdadalawang isip ang mga ito. Yun nga lang talaga, Sir Seth. Nagsabi si Emmy na sasama ito sa tatlo. Nagkatitigan umano ang magpipinsan nun. Nagtanong si sa ulo kung bakit sasama. Tapos naman ang problema. Pero ayon dito, hinala niya lang na baka yun ngang napatay nila ang salarin. Paano na lamang kung hindi pala yun? Kaya't sasama siya para na rin umano makasigurado siyang nakuha niya ang tunay na hustisya para sa kanyang ina. Napakaseryoso umano ni Emmy. Wari ba'y desperado ang dilag? Hindi naman noon nakakibo si Tatang. Walang nagawa ang tatlo. Dahil sa ayaw at sa gusto ay sasamang dilag nun. Ayun, napabilang si Emmy sa kanilang grupo. Nadagdagan sila ng isa pero ang orihinal talaga silang tatlo lang. Dahil sila lang naman ang naglululan ng mga tangan. Umalis silang kasama si Emmy nun. Medyo may kalayuan pang lugar na pupuntahan. Pero sa tingin niya sa ulo, hindi magiging pabigat ang dalaga. May taglay na tapang umano eh. Mahigit isang araw pa ang lakaran nila noon pero gabi sila makakarating. Sa pagkakatansya lamang yun ay sa ulo. Naging tugma naman. Gabi nga, pero malalim na. Hindi kasi sila noon pumuslit sa isang lugar na masukal. May kasama silang babae. Naghanap talaga sila ng maayos na daan. Mabuti na lamang at nakakita umano sila noon ng payag-payag. Kamalig yun sa gilid ng sakahan. May malapit na bahay doon at tingin nila yun ang nagmamay-ari ng lupain na yon. Nagkakatulakan pa ang tatlo kung sino ang hihiga at tatabi kay Emmy. Mga inosente pa kasi sa babae ang mga yon, kaya't nahihiya sila. Malakas lang ang loob ni Benjamin pero ang totoo, hindi naman talaga. Torpe naman daw. Nagsisiksikan silang tatlo noon sa gilid ng kamalig. Sa may lupa sila nakahiga. Bumaba kasi si Tarok nun. Siya ang tumabi sana kaso hindi nakatagal. May lalarawan talaga natin ng tipikal na tao sa kanila noon. Nagpalipas sila ng umaga doon. Ngayon, itong si Emmy ay babae nga na may mga gawain itong personal. Alam niyo na yon. Kaya't ganoon na lamang ang pagkataranta umano nila. Nagbihis umano yun sa harapan nila. Parang tomboy. Parang lalaking lalaki kung umasta. Matapos noon ay kumilos na mga ito. Dumiretso sila sa isang liblib noon pero habang nangyayari, si Saulo ay naghahanap na makakain. Si Tarok naman, nililibot na ang buong lugar ng pinagtataguan nila. Sinisiguro niya muna ang sitwasyon sa kinalalagyan bago pa magmasid malapit sa kabahayan. Maraming bahay doon. Katunayan, may ilan doon na gawa pa sa may semento. Napakaraming bakas.
Halatang pinamumugaran umano ng mga aswang ang lugar na yon. Hindi naman may pagkakaila dahil alam talaga nila na naroroon na nanahan ang kinikilalang supremo ng mga aswang. Itong si Emmy ang naiwan kasama si Benjamin. Matagal na nakabalik sina Saulo at Tarok. Kung kaya naman itong si Benjamin ay hindi nakatiis nun. Bumaba daw ito at nagbahay-bahay. Hindi naman sumunod sa kanya si Emmy. Walang ano-ano. May bigla na lamang umanong tumawag sa pangalan ni Benjamin. Napakunot ang mukha niya. Yung boses na ito ay hindi pamilyar sa kanya. Paglingon ni Benjamin kung saan banda. Nasa ilang distansya ito sa kanya. Matanda na nakaupo sa lilim ng malaking puno yon. Tinitigan yun ni Benjamin. Nakita niyang nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang lapitan. Pero tumayo ito at nang mapadako sa likod ng puno. Naglaho na lamang bigla. Mabilis na pumasok sa isip ni Benjamin na aswang yon. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit kilala siya nito. Nakaramdam si Benjamin ng pangamba. Hindi niya na itinuloy pa ang paglilibot sa kabahayan. Dali-dali itong bumalik at kaagad din niyang sinabi ang natunghayan sa mga kasama. Naroroon na kasi ang mga ito na makabalik na siya. Lagot na. Mali tayo ng hinala. Sabi ko na may nakakakilala sa atin. Wika ni Saulo. Nakasimangot naman itong si Tarok nun. Anong naisip mo ngayon, Saulo? Benjamin, sigurado ka bang pangalan mo yung narinig mo? Tanong ni Tarok. Tumango si Benjamin. Ay naman kay Saulo. Lalayo umano muna sila. Kung ganun umano ang nangyari, malamang ay nasubaybayan si Benjamin patungo sa kanila nun. Nagkasundo naman silang lahat. Wala namang naging reaksyon ng dalaga. Lumipat sila ng pwesto. Pero habang nangyayari yon, nag-iiwan ng orasyon itong si Saulo para na rin hindi sila matukoy kaagad. Katulad lamang din ito ng pagmamarka na ginagamit ng mga aswang sa panglilinlang. Basta, malayo yon. Nahirapan sila kasi nga hindi nila magawang masubaybayan ng maayos ang lugar. Nagsisisi noon si Saulo. Naging mapusok at hindi na naisip na maaring may nakakakilala sa kanila. Dapat hindi ka na lang nagbahi-bahi doon. Ano bang nakain mo? Kaya nga tayo nagtatago Lumitaw ka naman. Wika ni Saulo. Ang sabi naman ni Benjamin, kahit magtago sila, may makakakilala pa rin sakaling kumilos na sila noon. Doon din naman naantong sa pagmamasid. Kaya walang silbi umano mga plano. Ang mas maiging gawin ay pasukin na lamang nilang lugar na yon. Nang marinig na ito ni Saulo, hindi siya pumayag. Mabuti sana kung puro aswang ang nakatira may mga residente din nun. Kilala nila tayo. At malamang alam nila kung anong kinikilos natin dahil nga nasa loob tayo ng teritoryo nila. Madali lang. Antay na lang kayo nating lumapit sila. Alam kong may susubok na lalapit dyan. Malaki yung posibilidad na yung lalapit aswang Iisa-isahin natin. Huwag tayong magdalawang isip. Hindi nakapagsalita si Saulo. Pero mahahalata dito na sumasang-ayon. Maging si Benjamin ay napangiti pa daw siya noon. May utak naman pala umanutong sa Tarok kahit papano. Ay nga. At yung pagpuslit nila sa lugar, tingin ni Saulo noon ay tatagal ng ilang araw. Kaya umano ihanda na ang kani-kanilang sarili. Asahan na umano nila noon na sandamakmak na aswang ang makakasagupa nila. Kinagabihan, habang nasa loob umano ng gubat, napakapayapa, sobrang tahimik, kasabay ng mahinang kagaskas na mga dahon, simoy ng hangin, at huni ng mga kulisap. Nakikiramdam lamang sila sa lugar na ayon pa kay Saulo, walang tulugan.